So ayun nga no, dalawang araw nang walang upload si Krishna sa kanyang YouTube channel. So kahapon naman is nag-live siya. So shout out sa mga katulad kong tumambay sa live kahapon ni Krishna. At kung gusto niyo ng update guys, kahit papaano, gusto niyo makita si Krishna araw-araw dahil iba talaga yung may upload sa kanyang YouTube channel, pero kahapon nag-live na siya. So dalawang araw na wala siyang upload. Plus ngayon, kung wala siyang upload ngayon dahil gabi na, so pangatlong araw na ito. So gusto kong ipaalam sa inyo dahil baka hindi niyo alam to. Ito po yung kanyang Facebook. Kung gusto niyo makita yung post niya dito, kung may post ba siya kasi active si Krishna dito sa Facebook guys, no? Lagi siyang may post. So ito po yung Facebook niya at syempre, follow niyo lang din bilang suporta sa kanya dahil ayan, meron siyang maraming post dito. Ayan, 8 hours ago. Ayan, nasa dagat siya. Ito yung mga TikTok niya. Yan, dito po yun makikita yung mga ano. Kahit pa paano, kahit walang upload siya sa YouTube, pwede natin bisitahin ang kanyang Facebook account. No? So, ito po yung topic na to sa gabi guys dahil napanood ko na nga, kakatapos ko lang mapanood itong video ni Ma'am Aya. Si Ma'am Aya is isa sa mga sumalo kay Nanay Lorna at ni Nita, no? Kasama niya si Sir Onyot. So, dahil siya yung sinisi ni Nanay Lorna na umalis si Ninita dahil hindi daw nabantayan ni Ma'am Aya si Ninita. Dahil nga, mga ilang linggo na rin kasi simula nung nandyan na si Ninita kina Ma'am Aya. Kumbaga kapitbahay lang naman sila, pero ayun nga lumipat na nandun sa poder si Ninita kay Ma'am Aya para nang sa ganon mag-guide din sa pag-aaral kasi minsan sinututor nila, no? So at para mabantayan din kasi minsan kasi si Nanay Lorna talaga may lakad lalo na sa sakahan. So nandyan kay Ma'am Aya si Ninita. Kaso lang yung araw na daw yon is hindi niya nabantayan kasi may lakad din si Ma'am Aya, no? So syempre may personal din na lakad yan, di ba? Busy din minsan. So ayun nga sinisisi siya dito ni Nanay Lorna. So tanong ko sa inyo guys, no, dapat bang sisihin? Dapat bang isisi ni Nanay Lorna kay Ma'am Aya yung pag-alis ni Ninita dahil mismo nga si Nanay Lorna is pagsisinungalingan lang siya ni Ninita. So paano na kaya itong si Ma'am Aya, di ba? So dito kasi nabasa ko sa comment section, marami ditong nagko-comment na pag hindi talaga makinig kay Sir Paul, napapahamak talaga kaya nagsawa na si Sir Paul. Pati niya lang yan kahit hindi niya nga mabantayan ang anak niya. Yes, totoo naman guys, kahit nga si Nanay Lorna is hindi nga niya mabantayan mismo yung anak niya. Ba't ikaw ang sisihin? Hayaan mo sila, perwisyo lang sa'yo Ma'am Aya, ikaw na nga ang tumutulong sa kanila, ikaw pa ang sisihin. Yung pinagtakpan mo ang anak mo, si Sir Paul, binas nung binitawan kayo. Sinalo kayo ngayon, ginawa ulit tigas ulo ni Nita. Ay nako, iwan na lang, no? So ayun, ginawa nila daw noon ni Sir Paul, ay ginawa din nila noon kay Ma'am Aya at Sir Onyot, no? So tigas talagang ulo kay ni Nita. Ngayon na-experience mo na ang ginawa niya kay Sir Paul. Si Aya ang nagpalaki ng ulo ni Lorna at Nita. Anak ko, hindi po totoo yan, no? So hindi lang talaga natin madiktahan si Nita. So ganyan siguro yung niya, trip niya. Kahit kahit anong bantay po yung gagawin mo, kahit yung tao maghahanap po talaga yan ng paraan kung gustuhin nila talaga. Huwag nang tulungan nyo si Lorna, pabayaan nyo na. Umiyak nang walang luha si Ma'am Lorna. Ganyan ginawa niya kay Sir Paul. Yes. Paano na lang siguro guys, no? Kung wala na si Nanay Lorna tinita kay Sir Paul. So paano na lang kung ito din si Ma'am Aya at si Sir Onyot is sumuko na din, 'di ba? Kahit hindi ito magba-vlog sila Ma'am Aya at si Sir Onyot is okay lang kasi may diskarte to sa buhay. Si Ma'am Aya sobrang may malaking sakahan, may gulayan kahit wala yung pagba-vlog. Si Sir Onyot may malaking tindahan. So madiskarte sila. So paano na lang kung hindi na sila magba-vlog, hindi na nila tutulungan si Nanay Lorna tinita. Wala na, pati si Sir Paul, wala na. Mawala na talaga si Nanay Lorna na parang bula. Balik na sa dating buhay. Nay, grabe ka, sinisi mo si Ma'am Aya na dapat obligasyon mo yan. Tama lang din sa kanila yan kasi wala silang respeto noon kay Sir Paul. Bigla na lang silang pumasok sa buhay nila Nanay Lorna. Kaya yan sila binitawan ni Sir Paul dahil gusto silang bigyan ng leksyon at hindi naman sila totally iniwan ni Sir Paul, tapos sila ang kumuha. Tapos pinagbawalan pa si Sir Paul na i-vlog yang mag-ina. Ngayon, may problema, damay si Sir Paul, di naman pala nila kaya. So dito, sasagutin ko po itong comment mo kasi napanood ko po yung side kasi nila ni Sir Onyot at ni Nanay Lorna. No, so nagba-vlog na talaga sila Sir Onyot at Ma'am Aya kay Nanay Lorna nung wala pa yung pangyayaring iyon na naghiwalay ng landas sila Sir Paul at Nanay Lorna. Pero nung yung binitawan na, so totally hindi naman talaga binitawan ang tawag diyon. Kumbaga kung magjowa pa is cool off is doon na humingi talaga ng tulong si Nanay Lorna kay Sir Onyot at Ma'am Aya. So sabi nga nila na ilang beses daw pabalik-balik doon noon si Nanay Lorna sa kanilang bahay para ayun nga humingi ng tulong sa kanila na gusto nang mag-vlog ni Nanay kasi ayun nga wala na si Sir Paul. So ayun, hindi daw talaga tatanggapin ni Ma'am Aya at pati ni Sir Onyot. Kaso lang nga halos araw-araw pabalik-balik si Nanay Lorna nakiusap sa kanila na tulungan siya kasi paano na lang daw yung buhay niya. Parang nasanay na siya ba, no? So gusto na lang niyang mag-vlog with the guidance of Onyot and Ma'am Aya. So ayun, tinanggap nila, no? Kahit ayon kay nila Ma'am Aya at Onyot na ayaw sana nila ayaw nilang may magkaalitan ba, kumbaga halimbawa si Edito kapitbahay lang nila at PBT nang sa ganun, di ba, parang may awkward na nabubuo kapag kahit magkakilala naman sila. So ayun naman doon sa pinagbawalan na
pinagbiwalan nila si Nanay Lorna na magpa-vlog kay Sir Paul. Hindi po totoo yun. Kinausap nga nila si Nanay Lorna kung bakit daw sinabi yun ni Nanay Lorna. Wala naman sila sinabi nilang ganun. Kahit nga sila mismo ay pinagsabihan nila si Nanay Lorna na magpa-vlog pa rin kay Sir Paul kung gustong mag-vlog ni Sir Paul or kay Peking Bombay, dahil ayun nga sila naman ang dahilan kung bakit nakilala si Nanay Lorna. Humingi po ng tawad mismo si Nanay Lorna kay Sir Onyot at Ma'am Aya, dahil ayun nga sinabi niya lang yon. Kumbaga pagsisinungaling ba, ang totoo talaga is siya yung hindi gustong magpa-vlog na kay Sir Paul. Kumbaga may nabuo sa kanyang damdamin yung kumbaga galit ba kung bakit may tawan sila ni Sir Paul, ayun. Kaya nasabi niya yon. So humingi niya siya ng sorry kay Ma'am Aya at Sir Onyot, dahil mismo si Sir Onyot at Ma'am Aya is walang sinabi na gano'n na hindi na magpa-vlog kay Sir Paul si Nanay Lorna. Walang sinabi po ng gano'n, no? So ayun nga, yung sponsor nga nagalit din kay Nanay Lorna, kasi mismo si Nanay Lorna nung pagpuntahan ni Mang Ili, nung binisita siya ni Mang Ili, may nasabi doon si Nanay Lorna na sabi daw ng sponsor na hindi na magpa-vlog kay Edito or kay Sir Paul. Yun, parang yun point na yun. So ayun, napanood ng sponsor, nagalit yung sponsor, bakit pinatanong ni Sir Onyot kay Nanay Lorna bakit niya nasabi yun. Wala namang sinabi na yung sponsor na hindi na magpa-vlog kay Sir Paul or kay Edito. So ayun, humingi na naman ng sorry si Nanay Lorna sa sponsor. Kumbaga gawa-gawa lang niya ba, kumbaga parang kailangan niya ng simpatya. At ayun, parang handa siya magsinungaling, kumbaga so no hit naman kay kay Nanay Lorna, dahil kahit gagawin talaga niya lahat para kahit paano tulungan sila. So ayun po, malinaw po na hindi po sila mismo Sir Onyot at Ma'am Aya ang nagsabi kay Nanay Lorna na wag magpa-vlog. Mismo desisyon mismo yun ni Nanay Lorna. Hindi naglaya si Ninita, sumama yun sa lalaki. Kahit anong bantay kay Ninita, kung gustong tumakas, magtatakas pa din. Si Nanay Lorna manisi pa kung siya nga di naman niya kayang bantayan si Ninita. Yes, correct. Kahit nga siya hindi niya kayang bantayan si Ninita, kahit paano na lang si Ma'am Aya. Grabe si Aling Lorna, itutulak pa si Madam Aya. Yes, itong video guys, kung panoorin niyo itong video ito, dito na part, tinulak dito ni Nanay Lorna si Ma'am Aya. Kasi kapitbahay lang kasi sila. Tapos nag-vlog si Ma'am Aya para gusto niyang sabihin yung saloobin niya na parang nalungkot talaga siya dahil pinagsisigawan daw siya ni Nanay Lorna. So siguro nalaman ni Nanay Lorna na nagvo-vlog sa loob ng bahay si Ma'am Aya, so siguro pumunta siya dito. So kita mo talaga yung takot dito ni Ma'am Aya sa mukha niya kasi tinulak siya ni Nanay Lorna dito, kasi ayun nga siya yung sinisi niya si Ma'am Aya na kung bakit umalis si Ninita. Ikaw ang nanay, Aling Lorna, bakit di mo binabantayan ang anak mo? Bakit ibang tao ang sinisi mo? Bakit talaga matigas talaga ng ulo ni Ninita, sinungaling pa. Ginamit pa si PB at Tito Hearns sa kalokohan niya. Ayan po kasi si Ninita, mga ilang linggo na yan sa poder ni Ma'am Aya, kapitbahay lang naman sila. Kaso ang problema din kasi ni Nanay Lorna guys, simpa din yung ginagawa niya. May mga sponsor na siya, nandyan sila Ma'am Onyot, Ma'am Aya, pero may mga tao talaga siyang pinapunta sa kanyang bahay at para mga binibigyan niya, doon niya pinipitira ng mga ilang araw. Yung mga ganun ba, yung may possibility na makadisturbo sa pag-aaral ni Ninita. So syempre, ang gusto lang sana ng sponsor is si Ninita, Nanay Lorna at si Tatay at yung dalawang pamangkin, dalawang apo ni Nanay. Kaso, parang araw-araw na lang may ibang tao doon sa kanilang bahay. Yung ayun nga, mga kadugo lang nila Nanay, mga ganun. So syempre siguro si Ninita parang hindi rin siguro nagustuhan yung style na ganun ni Nanay Lorna na kahit ang tanggap lang ng tanggap, bigay lang ng pambigay kung anong meron sa kanila, kahit sila naman yung maubusan. Yun din yung pinoproblema ni Sir Paul, di ba noon? Yun yung gustong ituro ni Sir Paul kay Nanay Lorna noon. Pero ayun, walang pinagbago si Nanay Lorna. Ganun pa rin guys, kasi kahit nasa poder siya nila Sir Onyot at ni Ma'am Aya. So ayun. At minsan walang kain si Ninita. Ayun nga, minsan kaya doon na pinili na lang nila na doon na si Ninita sa bahay ni Ma'am Aya. So ayun lang. Yun lang yung problema, umalis si Ninita. Pinagkaisahan sila. Responsibilidad ng mga magulang ipasa sa bawat alive. So dito kasi ilang araw na pong may galit ata si Ninita kay Nanay Lorna. Ilang araw na pong hindi maganda yung loob sa dalawa sa mag-ina, Nanay at Ninita. Hindi siya kinikibuan na ni Ninita si Nanay Lorna. No? Pag may tampuhan sila ba. Inulit lang ni Ninita yung ginawa niya dati kay Sir Paul. Si Nanay Lorna naman tinulak pa si Ma'am Aya. Huwag kasi manisi Nanay Lorna ng tao. Ikaw magbantay sa anak mo sa mga sponsor nila Nanay Lorna at Ninita. Tigilan nyo na sa pagtulong sa kanila kasi mas maganda yung wala silang pera. Kasi dati nung di pa yan sila kilala si Sir Paul, si Ninita nasa bukid lang yan, nagdadamo at di umalis ng bahay. Ngayon may pera na sila, kaya matigas ang ulo ni Ninita. Syungaling pa. So siguro siguro talaga sila na feel comfortable ba na siguro hindi nila expected na mawawala yan soon, no, na anytime pwede yang mawala ng mga blessing nila ngayon yung mga taong tumutulong sa kanila. So kaya yun, parang hindi sila marunong magpahalaga ba. Nanay Lorna, best actress of the year, kaloka. Ganyan ginawa nila kay Sir Paul noon, mamayang kapal ng pagmumukha mo, Nanay Lorna.
ikaw pa ang ganang manakit at magalit sa taong tumulong sa'yo. So marami din ditong pinagtanggol si Ma'am Aya kasi tinula kasi mismo ni Nanay Lorna dito sa video si Ma'am Aya guys, at ramdam mo talaga sa kita mo talaga sa mukha ni Ma'am Aya na natakot talaga siya sa ginawa ni nanay. Ikaw ang nanay, dapat ikaw ang mabantay sa anak mong sobrang tigas ang ulo, huwag mong ipasa sa ibang responsibilidad mo bilang ina. Nakakagigil kang, matanda ka, mahilig kang magdrama-drama, iiyak ka na walang luha, na wala namang luha. True, sobrang kapal, ayaw magpa-vlog kay Pugong Biyahero, tapos pag may problem kay Pugong Biyahero hihingi ng tulong. Ang kapal talaga ng mukha ni Lorna. Alam niyang nangati na yung anak niya para makakuha siya ng tagabantay sa anak niya. Isisi pa sa iba ang katarantaduhan ng anak niya. Siya na nga ang ina, natatakasan pa. Siya, ibang tao pa kaya. Paano kasi yung anak mo sobrang tigas yung ulo? Huwag kang manisi sa ibang tao, anak mo ang may kasalanan. Ikaw ang magbantay sa yung anak. Oy, kasi sobrang sinungaling yung anak mo, kaya sila Pugong Biyahero suko na sa kanya sa katigasan ng ulo ng anak mo, kaya huwag kang manisi ng iba. Mga stressful ang mga taong ganyan. Layas kasi ng layas, ayan tuloy, nag-ipon lang talaga ng pera para makaalis siya. Hayaan nyo na lang si Ninita kung gusto na mag-asawa at magtrabaho, iba na lang ang tutulungan mo mamaya. Yung mga deserving na lang na students, yes, depende talaga yun. Maganda din talaga yun guys, na iba na lang yung tulungan nila Sir Orjet at Ma'am Aya, magsimula sila ulit sa pagcha-charity. Pwede naman. Basta suportahan ng pindin po natin sila kahit hindi sila PB team, no? Walang karapatan si Nanay Lorna na sigaw-sigawan ka at sisihin sa pag-alis ni Ninita. Obligasyon niya na bantayan anak niya. Tumigil ka na Lorna kasi sisi kay Ma'am Aya, mahiya ka naman, paiyak-iyak ka pa, mahiya ka naman. Grabe. Marami talaga dito yung hindi nagustuhan yung ginawa ni Nanay Lorna kay Ma'am Aya dito sa video ito dahil guys, tinula kasi niya dito si Ma'am Aya. Bagong dating lang siya, bagong pasok sa bahay ni Ma'am Aya, tinulak pa niya. Ito, ayan, dito guys. Darating diyan si Ma'am Aya, si Nanay Lorna sa labas pa lang rinig mo na yung galit na boses ni Nanay. Tutulak siya. So yun po yung hindi yun nagustuhan ng marami, no? Maraming nagalit dito kay Nanay Lorna. So para sa inyo guys, dapat bang sisihin ni Nanay si Ma'am Aya? So para sa akin hindi dapat sisihin, no? Because tigas talaga ulo ni Ninita. Late development biro lang to guys. Late development ang utak ni Ninita, pero pagdating sa kalandian parang advanced. So yun guys, maraming salamat sa panood ng video ito. Subscribe my YouTube channel at i-like, may like button dyan sa baba, and God bless sa inyo lahat guys. Bye bye.